Ilang sandali, matapos imbitahin ni Choi si Taekyang na sumali sa kanyang guild, ay umalis ito at iniwan mag-isa si Choi. Bago siya umalis, ay nagpahayag si Taekyang sa kanya na mayroon itong mas importanteng bagay na kailangan asikasuhin. At siya ay nakikiusap sa kanya na bigyan siya muna ng kaunting oras upang pag-isipan ang bagay na ito. Ilang minuto ang lumipas noong umalis si Taekyang, ay biglang tumunog ang cellphone ni Choi. Nang sagutin niya ito, sinabi niya sa kanyang kausap kung tiningnan ba niya ang kanyang pinapatingin sa kanya. Isinalaysay ng kanyang kausap na dahil personal niyang tinanong ito, siya ay tumingin dito. At tinanong nito kay Choi kung ano ang nais niyang malaman kay Taekyang. Nagpahayag si Choi sa kanya na iyon ang kanyang kinagigiliwan kaya't siya ay nagtanong dito upang malaman niya. Kaya tinanong niya sa kanyang kausap kung mayroon ba siyang anumang impormasyon para sa kanya. Kaya ng sandaling yon, nagsalita ang kanyang kausap sa telepono na si Taekyang ay may malaking kaso. Una siyang na-awaken 7 taon na ang nakaraan noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Siya ay tinukoy bilang isang F-rank na hunter. Sinabi din niya na walang masyadong impormasyon tungkol kay Taekyang noong siya ay baguhang hunter. Ngunit, may isang bagay na talagang interesante sa kanya. Matapos marinig ito ni Choi, ay kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkasabik nito na malaman ang tungkol sa napaka-interesanteng bagay kay Taekyang, kaya tinanong niya ang kanyang kausap kung ano ito. Sa kanyang tugon, si Taekyang ay nag-iisang nakaligtas sa nangyaring insidente sa Sangdong District Gate. Sinabi din niya na kahit siya mismo ay nagulat rin nang marinig niya ang tungkol sa balitang ito. Matapos marinig ni Choi ang kanyang pahayag, siya ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sinambit din ng kanyang kausap na matapos ang insidenteng yon, si Taekyang ay nawala ng halos kalahating taon at inimbestigahan ng maraming iba't ibang mga inspector. At kamakailan lang, siya ay bumalik sa kanyang guild mga 1 taon na ang nakalipas at patuloy siyang sama-sama sa pagpasok sa mga portal ng dungeon sa buong panahong iyon. Pero siya ay tinanggal sa kanyang guild 4 na araw na ang nakalipas. Sa puntong yun, nagtanong si Choi sa kanya kung ano ba ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa kanyang trabaho. Sumagot naman ang kanyang kausap na ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa kanyang trabaho, ay dahil sinusubukan raw nilang i-reorganize ang kanilang guild. Pero sa kanyang tugon, siya ay duda sa kanilang pahayag, sapagkat ang guild na iyon ay isang maliit lamang na uri ng guild. At sa kanyang tingin, siya ay pinatanggal dahil sa nangyaring insidenteng yon. Kaya't binaliwala nila si Taekyang para maiwasan nila ang mga mata ng inspector. At sa kanyang palagay, siya ay naging pabigat sa kanila. Matapos marinig ni Choi ang lahat ng pahayag ng kanyang kausap sa telepono. Nagtanong ito sa kanya kung ito lang ba ang lahat ng impormasyon na kanyang nakalap. Sumagot ang kanyang kausap na yun lamang ang kanyang nakuha, at tinanong si Choi kung gusto ba nito ipadala niya ang kopya ng kanyang mga nakalap. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Choi sa kanya na ipadala ito kaagad ang lahat ng kanyang mga kopya, dahil siya ay aalis na at agad niyang pinatay ang tawag. Sa kabila nito, siya ay nag-iisip at hindi mapakali. Habang pilit niyang iniisip ang totoong pagkakilanlan ni Taekyang na nag-iisang nakaligtas mula sa lumitaw na gate sa Sangdong District, at sa kanyang palagay siya ay isang C-rank na hunter. Pero sinasabi nito sa kanyang sarili kung paano siya naging F-rank na hunter. Sa puntong yon, mayroon siyang 2 posibleng pagpipilian. Maaaring itinatago lamang ni Taekyang ang kanyang lakas, o kamakailan lang nagkaroon siya ulit ng bagong paggising ng kanyang kaanyuan. Kaya't duda si Choi sa kanya na wala siyang dahilan upang itago ang kanyang lakas sa buong panahong ito, kaya ang pinakamataas na posibilidad ay kamakailan lang siya nagkaroon ng panibagong awaken sa kanyang sarili. Habang siya ay lumalapit sa counter para magbayad, patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iisip kung posible ba magbago ang ranggo mula sa F-rank na hunter patungo sa C-rank na hunter ng ganoon kabilis. Nang sandaling yon, napakamot na lang siya ng kanyang ulo sapagkat hindi naman ito isang uri ng laro na tumaas ng ganoong kabilis ang ranggo ng isang hunter. Pagkatapos, nagsalita ang cashier na ang kanilang bill ay umabot sa halos $2,000, na nagbigay naman ng pagkagulat kay Choi. Matapos nito, sinabi niya sa kanyang sarili na parang sinasaniban na siya ng multo, habang iniabot niya ang kanyang credit card para bayaran ang kanyang malaking bill. Lumipat naman ang eksena kung saan nagpapawis si Taekyang sa kakahanap ng VR capsule. Sapagkat ang virtual reality machine na kanyang inilagay sa basurahan ay nawala na sa kanyang tinapunan. Kaya ng oras na yon,
galit siyang sumisigaw habang ito ay umiiyak na kung sinong punyetang tao ang kumuha ng kanyang VR capsule. Ngunit, nagsalita ang kanyang kaibigan na si Jinho na siya ang kumuha nito at tinawag siya nitong Little Shit. Habang ito ay nasa taas ng gusali, tinutokso niya si Taekyang at nagpahayag na ibinuhos nito ang kanyang buong puso at kaluluwa sa pag-aalaga sa bagay na iyon sa loob ng 10 taon. Pero si Taekyang ay galit na sumigaw sa kanya na huwag ito magbiro sa kanya, sapagkat ang bagay na ito ay napakaseryoso para sa kanya. Sa sandaling yon, kalmadong sinabi ni Jinho sa kanya na mayroon siyang ganoong bagay. Habang si Taekyang ay namumula sa galit kung ano ang kanyang tinutukoy. Sa kanyang tugon, nagsalita si Jinho na ang capsule na iyon ay nasa kanya, at siya ang kumuha nito. Matapos marinig ito ni Taekyang, siya ay masayang-masaya sa kanyang narinig habang ang kanyang mata ay kumikislap at sinabihan nito si Jinho ng I love you. Nang makarating sila sa kanilang kwarto, sinabi sa kanya ni Jinho na ibebenta niya ang capsule na ito sa halagang $100. Nang marinig ito ni Taekyang, sinabihan niya si Jinho na kung sinusubukan ba nito na eskamin siya. Kaya sinagot siya ni Jinho na mukhang ayaw nito ang capsule. Kalaunan, pumayag na lang si Taekyang sa kanyang offer, at binili sa kanya ang capsule. Pagkatapos, inilagay ni Taekyang ang virtual reality machine na capsule sa kanyang kwarto. Habang siya ay humihiga, tinitigan niya ng mabuti ang calling card ni Choi. Kung saan sinabi niya sa kanyang sarili na kapag mahaba ang iyong buhay, ay tiyak na marami kang magiging karanasan. Sa kanyang tugon, parang kahapon lang nung huli nangyari, habang siya ay naglalakad-lakad na tumitingin sa mga flyers at pamphlets para maghanap ng trabaho. Pero hindi siya makapaniwala ngayon na makakuha siya ng pagkilala at na-scout ng ibang tao ng ganito. Kinabukasan, siya ay nakipagkita sa guild leader na si Choi, habang siya ay inaalok ng $100,000 bilang down payment sa kanya. At ipinahayag din sa kanya ni Choi ang tungkol sa natitirang bahagi ng kanyang sweldo. Ay babayaran din siya nito ng parehong halaga sa mga binabayaran nilang C-rank na hunter. Kaya't ng oras na yon, sinabi niya kay Taekyang kung tatanggapin ba nito ang kanyang alok. Nang marinig ang malaking halaga na inaalok ni Choi sa kanya, siya ay hindi nag-alinlangan na pumayag sa kanyang alok, habang iniisip ni Taekyang na malapit na siyang bumigay noon. Habang siya ay napalaway sa malaking halaga ng pera na kanyang makukuha, iniisip pa din niya na kung sa karaniwang mga pagkakataon nito, malamang ay pumirma na siya, tinatakan, selyuhan, at baka mag-iwan pa siya ng halik sa kontratang papel na iyon. Pero iniisip pa din niya kung paano naman kung bukas sa kanyang paggising ay maglaho bigla ang sistema. At kung talagang mangyari naman ang bagay na iyon, para ka lang kumain ng sobrang dami ng pagkain at nagkaroon ng sakit sa tiyan mula dito, dahil sigurado siyang gugulpihin siya ni Choi at kukunin ang kanyang binayad sa kanya. Subalit sa murang edad, napagtanto ni Taekyang na ang mundong ito ay hindi mapagpatawad. Pero sa kanyang matalas na pag-iisip, itinaas niya ang kanyang mga kamao at iniisip na kung paano ang taglay na kanyang lakas ngayon dahil sa sistema, ay siyang magagamit niya ng permanente sa totoong mundo. Bagamat hirap na siyang isipin ang ganoong bagay, siya ay biglang bumangon sa kanyang higaan, at sinasabi niya na hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang sarili na mag-isip ng ganito. Kaya't siya ay umalis sa kanyang kwarto upang tukuyin ito ng personal at makakuha siya ng tamang impormasyon. Habang siya ay tumatakbo, iniisip niya na kahit siya ay nagtatrabaho ng mabuti sa loob ng 7 taon, hindi pa rin niya magawang umusad sa pagiging F-rank na hunter. Parang ito ay isang kadena na bumabalot sa kanyang katawan. Nang matagal na nagpapahirap sa kanya, at gustong-gusto na niya makawala dito sa madaling panahon. Sa pagkakataong yon, napagtanto niya na kailangan niyang muli magpasuri ng kanyang ranggo sa pagiging hunter. Kaya't siya ay sumakay ng taxi upang pumunta sa Bucheon District, kung saan nandoon ang Hunters Association. Lumipat ang eksena sa isang mataas na gusali kung saan nandoon ang opisina ng Hunters Association. Habang sa loob ng opisina, makikita natin ang isang lalaki na pinupuri ang kanyang anak na isang D-rank na hunter. Siya ay nagpahayag na ang kanyang anak ang siyang mamumuno sa kanilang hinaharap. Ngunit sinabi ng kanyang anak na hindi pa siya naging opisyal na hunter, at kailangan pa niyang magsanay at makahanap ng guild. Pero sinabihan siya ng kanyang ama na huwag itong mag-alala, sapagkat mayroon na itong nireserbang pwesto para sa kanya. Matapos marinig ito ng kanyang anak, siya ay nagpapahayag na inakala niya wala nang natirang pwesto sa kanyang guild,
sapagkat ito ang naunang pahayag ng kanyang ama. Sa puntong yun, sinabi nito sa kanyang anak na siya ay laging may paraan dito. Dahil nagawa niya pala magtanggol ng mga hunter na mayroong mababang ranggo na matagal nang nakakainis sa kanyang mga mata. Sa ngayon, sinabi niya sa kanyang anak na siya ay maghanda at magpahinga muna, sapagkat sabay na silang magtatrabaho sa susunod. Habang ang kanyang anak ay tuwang-tuwa sa oras na iyon. Sa kabilang banda, narinig ng lalaki ang pinag-uusapan ng mga kalalakihan, ang tungkol sa malaking kaganapan sa loob ng evaluation room. Dahil tila mayroon dumating na isang C-rank na hunter. Nang marinig niya ang kanilang usapin, nag-iisip siya na dapat niyang makuha ang taong ito. Habang sinasabi ng kabilang panig, na ang C-rank na hunter na yun ay mayroong kakayahan na kontrolin ang kanyang mana na higit pa sa mga hunter na mayroong ranggo na A. Sa sandaling yun, ang lalaking ito ay nagulat sa kanyang narinig at siya ay hindi makapaniwala dito. Nang tumunog ang elevator at ito ay pababa na, ang mga taong naghihintay sa unang palapag ay nagsabi na ang lalaking na nasa evaluation room ay bababa na. Sinambit niya na hindi niya man alam kung saan nanggaling ang taong ito, pero isa itong magandang pagkakataon para sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang paligid kung mayroon bang malalaking guild ang nandito rin, pero napagtanto niya na wala pa isa sa kanila ang nandito. Sapagkat sinabi rin ng kanyang guildmaster na siya ay mag-recruit ng mga hunter na may mataas na ranggo at huwag nitong isipin ang malaking gastusin. Kaya't ito na ang perpektong pagkakataon para sa kanya. At kung mayroon man ibang guild ang mag-offer sa kanya ng pera, ay dodoblihin niya ang kanyang alok na pera sa taong ito. Dahil dito, sinabi niya ang mga katulad nitong awakened na tao ay madaling makuha. At kung siya ay matagumpay na ma-recruit ang taong ito sa kanilang guild, malamang ay magkakaroon siya ng pagkakataon na ma-promote bilang Vice Guild Master. Habang ito ay nakikipag-unahan sa iba ring mga nagre-recruit, siya ay nainis sa mga tao sa kanyang likod. At sinabihan ng mga ito na huwag silang magtulak. Nang bigla, tumunog ang elevator at dumating ang taong na kanilang hinihintay na lumabas. Sa sandaling yon, mabilis na bumati ang lalaking ito at kaagad niyang iniabot ang flyers ng kanilang guild. Siya ay nagpakilala na siya ang captain ng Sepong Guild at siya ay nagpakilala sa kanya bilang si Kim Sang-shik. Ipinahayag ni Kim Sang-shik na ang Sepong Guild ay isang guild na puno ng maraming tradisyon at sikat na guild sa rehiyon ng Buchian sa loob ng maraming taon. Pero hindi pa ito tapos na makapagsalita ay binara siya ng lalaki na ito ang kanyang kauna-unahang na marinig na ang kanilang guild ay naging sikat. Natinugunan naman ng lalaki kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya't sa oras na yon, siya ay tumitig sa lalaki. Nang bigla, siya ay nagulat sa kanyang nasaksihan. Dahil ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan at bumaba sa elevator ay si Taekyang. At siya ay binati nito na kay tagal din bago sila nagkita. Habang si Kim Sang-shik ay nanginginig at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Samantala, lumipat ang eksena kung saan inalala ni Taekyang ang taong ito, sapagkat si Kim Sang-shik ay ang kanyang dating boss sa kanyang pinagtatrabahuhan na guild. Siya ay isa sa 3 D-rank na hunters sa guild, at tanging ang sarili niyang buhay ang kanyang pinapangalagaan sa loob ng gate. Isa siyang tipikal na maliit na tao na mahilig mangbuli sa mga mahihina. Dahil siya ang team captain, palagi niyang inaabuso ang mga F-rank na hunters, at sa mga F-rank na hunters, si Taekyang ang kanyang pinakakinaiinisan niya. Noong 2 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng insidente sa Sangdong District, palaging siyang tinitira ng patalikod ng taong ito habang nagpapanggap na siya ay nagmamalasakit sa kanya. At ang nagbigay ng payo sa guildmaster na tanggalin siya ay walang iba kundi si Kim Sang-shik. At ang hayop na ito rin ang personal na nagbigay sa kanya ng balita tungkol sa kanyang dismissal sa trabaho. Sa sandaling yon, habang siya ay nanginginig at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, nagtanong siya kay Taekyang kung ano ang kanyang ginagawa rito. Habang si Taekyang ay nakangiti sa kanya na nagsasabi na napakagandang katanungan ito, pero siya ay kanyang binaliwala at tinulak ito. Nagsalita ang lalaki kung siya ba ang taong tinutukoy nila na naging rank C. Sinabi ni Taekyang sa kanila na napakaraming tao na ang nandito kaya siya ay aalis na. Habang ang ibang mga tao ay pilit na tinatawag ang kanyang pangalan at inaalok si Taekyang na sumali sa kanilang guild. Matapos nito, ang mga tao ay patuloy na kasunod sa kanya habang siya ay naglalakad. Habang si Kim Sang-shik ay nasa likod at napamura sa kanyang nakita. Sa sandaling yon, nakaramdam si Taekyang ng malaking ginhawa.
At para bang nawala agad ang 10 taon ng mga problema nito. Sa kabila nito, isang babae ang lumapit sa kanyang harapan at tinawag si Taekyang na Mr. Awaken, sinabi niya sa kanya na siya ay galing sa Soul Guild. At kung mayroon itong gusto o kahilingan, siya ay huwag mag-atubiling magsabi. Pero nagpaliban si Taekyang sa kanila at sinabi na siya ay busy pa sa ngayon, at tatawag na lamang siya sa kanilang mga binigay na calling card. Pero sinabi lamang niya ito sa kanila upang tantanan siya ng mga ito at siya ay makaalis na. Nang makalabas na ito, ay agad niyang itinapon sa basurahan ang lahat ng mga calling card na ibinigay ng mga nag-aalok na guild sa kanya. Sinabi niya na kahit na ang C-rank na hunter ay nasa gitnang antas, hindi naman dapat ganito karami ang tao sa paligid niya. Siguro siya ay may pambihirang kaso lamang o kung anuman. Subalit ito pa lang ang simula ng lahat para sa kanya. Dahil hanggat umiiral ang sistema, maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pagpapalakas. Nang bigla, may tumawag sa kanyang pangalan. Sa puntong yon, siya ay lumingon sa kanyang likuran, habang si Kim Sang-shik ay tumatakbo patungo sa kanya. Matapos niyang habulin si Taekyang, siya ay naghahabol ng kanyang hininga dahil sa pagod. Sinabi nito kung pwede ba siya bigyan ng kaunting segundo lamang. Habang si Taekyang ay nakatitig sa kanyang harapan, siya ay nagtataka sapagkat dati ay parang basura ang tingin niya sa kanya at siya ay tinatawag ng kung ano-ano pa. Kaya't siya ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang kailangan. Nagpahayag siya kay Taekyang na mukhang nagkamali siya ng malaki sa kanya. Habang siya ay nakikiusap sa kanya na siya ay patawarin, sinaad din niya na siya na ang bahala sa lahat ng bagay. Gaya ng negosyo, hayaan na nilang maglaho ang nakaraan at siya ay umaasa na makakalimot na ito sa lahat ng kanyang ginawa. Pero si Taekyang ay nagulat at ito ay nagtanong kung ano ang kanyang tinutukoy na negosyo. Isinalaysay ni Kim Sang-shik sa kanya na sigurado niyang alam ni Taekyang ang kanyang tinutukoy. Dahil sa mundong ito, kung hindi ka tinanggap ng isang malaking guild, ay sigurado na ang iyong karera bilang hunter ay magtatapos na. Sinagot naman ni Taekyang na ito ay alam niya, at kung ikaw naman ay nasa antas na C-rank hunter, ay susubukan ka ng malalaking guild na i-recruit. Habang si Taekyang ay patuloy pa rin sa kanyang paglalakad, at siya ay nagtawag ng sasakyan na taxi. Pero si Kim Sang-shik ay nakasunod pa rin sa kanyang likuran habang sinasabi kay Taekyang na siya ay mag-isip ng maayos. Dahil wala namang mawawala sa kanya. Bukod pa rito, maraming C-rank na hunters ngayon, kaya't hindi siya magiging sobrang espesyal sa ibang guild. Ngunit kung siya ay sasama sa kanilang guild, gagawin nila ang lahat ng makakaya nila upang matulungan siya. Binanggit din niya na ibibigay rin nila sa kanya ang anumang gusto ni Taekyang. Dahil siya ay nakakuha ng permiso mula sa mismong guildmaster na pinahihintulutan siyang gawin ng lahat para sa kanya. Sa puntong yon, naisip ni Taekyang na ang pagmumukha ni Kim Sang-shik ay puno ng pawis at tila siya ay nagpapanik at kinakabahan. Pero sa kabilang banda, habang siya ay nasa harap ng taxi, iniisip ni Taekyang na ang F-rank hunter na ipinag-utos niyang alisin ay muling nagkaroon ng kakayahan bilang C-rank na hunter. At kung malaman ito ng guildmaster ng Sepong Guild, tiyak na magkakaroon ng malaking problema si Kim Sang-shik. Pagkatapos nito, binuksan niya ang pintuan ng sasakyan. Pero si Kim Sang-shik ay makulat pa rin na pinipilit si Taekyang na pag-isipan ito ng mabuti. At siya ay kanyang inaalok na mag-inuman sa labas sapagkat ang kanyang guildmaster ay pupunta rin doon. Sa pagkakataong yon, seryosong sinabi ni Taekyang sa kanya na kung talagang gusto nito i-recruit siya, ay siguraduhin niyang ipaalam ang kanyang sasabihin sa kanyang guildmaster. Habang si Kim Sang-shik ay nagpapawis at tinanong kung ano ito. Sa sandaling yon, sinambit nito sa kanya na mayroon siyang isang tao na ayaw makita, at ito ay tumutukoy sa kanya. Kaya't kung magagawang alisin ito ng kanyang guildmaster, ay saka na niya pag-isipan ang alok. Matapos nito, tuluyan ang nawalan ng pag-asa si Kim Sang-shik. Kaya sa kanyang galit at pagkainis kay Taekyang, sinubukan niya itong atakehin ng suntok, habang sinasambit nito na siya ay sawa na sa mga kalokohang ito, kasunod ng lahat ng ginawa niya para sa kanya at ngayon para siyang minamaliit na niya. Dahil dito, galit na tumitig sa kanya si Taekyang at sa kasunod na minuto, siya ay nakatikim ng malaking suntok mula sa kanya, dahilan na bumagsak ito sa katabing puno, habang si Taekyang ay pumapasok na sa loob ng taxi. Sa kasalukuyan, habang siya ay nakasakay sa taxi, nakaramdam siya ng ginhawa at napagtanto na natapos na rin ang lahat. Siya ay napahawak sa kanyang ulo,
habang sinasabi sa taxi driver na siya ay dalhin sa lugar ng Songnay District kung saan nandoon ang headquarters ng guild na kanyang pupuntahan. Pagkatapos ng lahat, lumipat ang eksena kung saan nasa isang liblib na kagubatan at sa tabi nito ay mayroong ilog. Kung saan nandoon ang isang portal ng gate patungo sa ibang mundo. Habang si Taekyang at si Choi ay magkasamang dalawa na nakabihis ng kanilang armor. At sa huli, nasabi niya sa kanyang sarili na siya ay nakarating din dito pero ang kanyang mukha ay tila hindi may pinta. Pero ilang oras bago siya pumunta rito, maraming hindi inaasahang nangyari kahapon. Sapagkat siya ay nakatanggap ng pera na idiniposito ng guild ni Choi sa kanyang bank account na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 dolyar. Matapos nito, siya ay bumili ng maraming pagkain sa grocery store at nilibre ng inuman si Jinho at nag-enjoy ng todo. Dahilan na ma-hangover ito ng sobra, pero dahil sa tulong ng sistema, ginamit niya ang kanyang chi sa pamamagitan ng pag-meditate, upang tanggalin ang kanyang hangover. Matapos nito, nag-notify ang sistema na ang kanyang hangover ay hamupa na. Sa sandaling yon, nakaramdam ng pagkaginhawa si Taekyang dahil nagawa niyang tanggalin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang kasanayan. Habang nag-notify ang sistema na ang kanyang meditation ay natapos na. At ang isa naman ay nagsaad na may isang maliit na bahagi ng makulimlim na chi ang inalis sa kanya. Sa puntong yon, siya ay napaisip kung bakit napakaliit ng chi na kaya niyang tipunin sa mundong ito. Higit pa rito, mayroon pa siyang makulimlim na chi. Sinabi niyang ito ay ganap na magkaiba, kumpara sa paggamit niya ng kanyang chi sa loob ng mundo ng Merem. Iniisip niya na maaaring dahil ito sa polusyon na nakapaligid sa mundong ito na siyang nakakaapekto sa kanyang chi. Nang bigla, tumunog ang kanyang cellphone at nakatanggap ito ng mensahe mula kay Choi. Kung saan, tinatanong siya nito kung may oras ba siya ngayon. Pagkatapos, sila ay nagkita sa isang cafeteria, kung saan humihingi ng tawad si Taekyang sa mga sinabi niya noong nakaraan, dahil medyo mahirap pa noon sa kanya ang sumali sa guild kaagad. Pero nang sandaling yon, meron kinuha si Choi sa kanyang damit, na kung saan iniabot nito ang isang dilaw na sobra, at ipinahayag niya kay Taekyang na ito ang kanyang pangalawang alok sa kanya. Matapos nito, nagulat si Taekyang sa kanyang sinabi. At kaagad naman na binuksan niya ang laman nito. Kung saan isinalaysay dito na ito ay isang temporaryo na kontrata, kung saan tinatanong sa kanya kung gusto ba ni Taekyang na siya ay maging isang mersenaryo. Sinabi ni Choi sa kanya na hindi pa ito ang official na kontrata, at ang mga kondisyon ng kontratang ito ay katulad ng sa isang B-rank na hunter. Maaari din piliin ni Taekyang ang katagalan ng validity ng kanyang kontrata. Habang sinasabi ni Choi sa kanya kung pati ba naman ito ay kanya pang tatanggihan. Samantala, iniisip ni Taekyang na ang mga kondisyon na ito ay masyadong nakapabor sa kanya. Kaya tinanong niya si Choi kung bakit ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanya. Pagkatapos nito, sumagot si Choi sa kanya na ang dahilan kung bakit niya ginawa ito dahil pinagkakatiwalaan niya ang kanyang sarili, na agad naman tinanong sa kanya ni Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sa kanyang tugon, sinabi niya na siya ay nagtitiwala sa kanyang pakiramdam at kakayahang tukuyin ang halaga ng isang tao. Kaya naman nagustuhan niya ang katulad ni Taekyang para sa kanyang guild. Matapos marinig ito ni Taekyang, siya ay hindi sumagot sa kanya. Dahil dito, tinanong siya ulit ni Choi kung tatanggapin na ba niya ang kanyang kontrata. Sa pagkakataong yon, tumango sa kanya si Taekyang na nagpapahiwatig na tinatanggap na niya ang kanyang alok na sumali sa kanyang guild. Ilang sandali, sinabi sa kanya ni Choi na ilagay din niya kung ilang oras ang gusto nito sa kanyang kontrata, na sinang-ayunan naman ni Taekyang. Habang siya ay sumusulat, iniisip niya na ang 7 araw sa isang linggo ay sapat na para makita niya kung ang sistema ay pansamantala lamang o hindi. Pagkatapos niyang pumirma at sumulat, iniabot niya ang kanyang kontrata kay Choi, habang sinasabi niya sa kanya na siya ngayon ay nasa pangangalaga na niya. At sa tugon ni Choi, isang karangalan din para sa kanya ang makatrabaho si Taekyang. Gayunpaman, iniisip ni Taekyang na ito na ang magiging simula ng kanyang buhay bilang isang C-rank na hunter. At pagkatapos, siya ay nagtanong kay Choi kung siya ba ay papasok na bukas sa trabaho. Na tinutugunan naman ni Choi na hindi pa. Nang sandaling yon, nagulat si Taekyang sa kanyang pahayag. At ilang sandali pa nito, sinambit sa kanya ni Choi na ngayong oras na sila magsisimula, habang tinuturo nito sa kanya ang kanyang relo. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan makikita natin na sila ay nasa liblib na lugar ng kagubatan.
Habang si Taekyang ay nakatayo at may suot na armor. Habang iniisip niya na kung ito ba ay ang D-rank na gate. Tinanong naman siya ni Choi kung medyo malaki ba ang gate na ito, na tinutugunan naman ni Taekyang na sakto ang laki nito. Nagsalaysay si Choi sa kanya na ang gate na ganito ang laki ay medyo karaniwan, at ang mga gates naman sa mga antas na B-rank ay kailangan naman nilang kumuha ng tagapag-akay sa loob ng gate na iyon. Sinambit naman ni Choi na sa kabutihang palad, binigyan sila ng mapa nang binili niya ang kanyang karapatan sa gate na ito, kaya't hindi sila dapat mag-alala tungkol sa pagkaligaw dito sa loob. Na sinagot naman ni Taekyang na ito ay nakakatuwang malaman. Pero nagtanong naman sa kanya si Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin sa unang pahayag nito ng pagbili niya ng karapatan sa lugar na ito. Ipinahayag sa kanya ni Choi na ang ibig sabihin nito, ang gate ay pagmamay-ari na niya ngayon. Sa ibang salita, siya ngayon ay nag-iisang may-ari ng gate na ito. Habang tinuturo niya kay Taekyang na doon sila dumaan. Kasalukuyan, iniisip ni Taekyang na kung sa South Korea, ang mga gates ay pag-aari ng bansa. Dahil ang mga gate na ito ay may kakayahang magbigay ng walang limitasyong enerhiya mula sa mga magic gems, ang mga gate ay itinuturing na parang minahan ng diamante. At sa puntong yon, napagtanto ni Taekyang na ang ibig nitong sabihin ay makukuha ni Choi ang lahat ng iyon para sa sarili niya lamang. Pero alam din ni Taekyang na siya ay anak ng mayamang pamilya, pero hindi niya akalaing magiging ganito siya kay Aman. Ilang sandali pa, sinabi ni Choi sa kanya na sila ay magpatuloy na, habang si Taekyang ay sinasabi na napakadakilang putong ni Choi. Habang pilit niyang tinatanong sa kanyang sarili ang totoong pagkakilanlan ni Choi.